napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni Congressman former Congressman Saldico. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Sir, i-insist yung lawyer ni former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag cases filed, di ba? Wag naman yung, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nag-resign siya. Sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila walang cases filed kaya hindi umuwi. Eh, meron man taong gano'n, yung wala ngang kaso, ayaw umuwi. Tsaka sinabi niya, threat, may threat to his life, di ba? So, alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, de wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Nagtataka ako, parang kung tama ang intindi ko, parang sabi ng abogado, siya pa yata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko, na may threat to life, wag munang umuwi. Parang iba yata yung Yes, advice. sir. The lawyer mentioned that kung the lawyer is afraid of vigilante No, what is the legal violence, basis? What is the legal basis? he Wala didn't naman mention. walang legal basis mag-mention. Yung mga online post daw, sir. Hindi, that is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba?